Nakikita ko, special occasions, meron ka mga greetings lagi online. Yes, ano? yes. Ano, intentional ba talaga yan? Gusto mo makita nila? Yes, para makita nila na hindi ko naman sila nakakalimutan. Tsaka para malaman nila na although hindi naman nila kailangan mag-reply, para makita rin nila na nagre-reach out pa rin ako kahit na hindi sila nakaka-reply o hindi nila na-acknowledge yung mga greetings ko. Kasi as a parent, as a father, I had nothing to lose. You've gotten used to doon sa pagpapadala ng mensahe na walang sagot. Yeah. Sanay ka na doon. Sanay na kasi it has been happening for more or less mga ano na rin eh. 8 years or mga 8 years na rin. Tagal na. Narito po tayo ngayon sa Quezon City, sa lugar kung saan nakatira ang komedyanteng si Dennis Padilla. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin na naging makulay ang kanyang personal na buhay. Pero marami pa hong aspeto ng kanyang buhay ang magandang pag-usapan. Pero bago natin simulan yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Yes, pasok tayo. Yes. How are you? Kamusta na? Tuloy din tayo. Kamusta? Usually dati yung kikita kami ito sa mall. Pumunod ng sine. Oo. Di ba? Oo nga. Kamusta ka na? Okay naman. Mandarugas was 1992 and it was directed by Eddie Rodriguez. The great Eddie Rodriguez. Oh, si Mia Prats. Nandyan. Oh, Mia Prats. Donita. Donita was my leading lady, tapos Lea Orosa. Oh, After nun, kami naman back-to-back yung Pusoy Dos. And Pusoy Dos was the top grosser during the film fest of that year. Wow. Metro Manila Film Festival. The first time na nag-award ako ito. Asan? Ito. Ayun. Star Award. Yeah, Star Awards. Oo. New Movie Actor of the Year noong 1992 for the movie. This movie pala, Maging Sino Ka Man with Robin. Di ba, Robin and Sharon? I was the sidekick. So when I won for the role of Libag. Yung sidekick ni Robin. Di ba ako yung Libag ba? So, Maging Sino Ka Man was also directed by Eddie Rodriguez. Remember, William Larry? Isa sa mga boss ng Viva dati, parang producer din siya, si William Larry. Noong time na bago ako nag-artista sa Viva, he was very, mapilit. Sabi niya, bili mo tong painting, blah, blah, blah. Siyempre, bata pa ako eh. Di ba, hindi ko naman naintindihan yung importansya niya. Ngayon, the son of Salita is trying to buy back this one. Salita, ang artist. Niya si Salita. Oscar Salita ba to? Yes. Oh, yun. Oscar Salita. My son, Gavin, and Maddie, nasa Australia. My girlfriend. Oo. Tapos, nito yung dinalo ko sila nung August. Saan? Sa Sydney. Doon sila nag-aaral. Ito yung pumunta ako doon nung August kasi birthday niya nung August 29. Buti nakakausap mo pa, nakikita pa kayo, no? Yes. Ito, sino itong baby siya rin to? Itong si Maddie yan. Itong baby na yan, siya na to ngayon. Oh. Siya na ngayon yan. Marunong pa ba mag-Tagalog to mga to? Si Gavin, marunong. Oo. Si Maddie, hindi na. Hindi na. Si Gavin kasi 12, nung umalis siya, mga 8 kaya Tagalog speaking. Oh, di ba? Best dad ever. Binigay nila sa akin noong September 1 kasi sa Australia, Father's Day is September 1. So I was there and I attended the Father's Day, sa Word of Hope Ministry. Ayun. Kasi yung isang pastor doon, barkada ko. Kamay nilang dalawa yan? Yes. Sweet naman, no? Mga gamit mo, mga personal mong gamit na to. Yes. Ito mga cup. Mahilig ka sa cup eh, no? Ang dami niyan. Ito lang yung mga bago, kaya yan yung naka-display, pero I have a lot. And then, meron akong personalized na cup collection. Astig! Yeah, lahat yan. Wow. Personalized, meaning pinagawa mo? Pinagawa ko, and then, bibigyan ko ng souvenir. Katulad mo, mamaya bibigyan kita. Gusto ko yan. May souvenir ako nito. Parang ano mo to, brand mo, Astig. Astig, bad boy ng comedy. Bad boy ng comedy. Yeah, during the launch ng Mandurugas, yun ang title na binigay sa akin ng Viva. Oh, ayan, Astig. Yeah. Bad boy ng comedy. Astig.
Nice. Oh, ayan, si Julia, oh. Julia and Joshua. Joshua. Blockbuster yung movie nila, di ba? Nasa Netflix Guys, ngayon. Kasama natin ang ating kaibigan. Yes. Matagal na nating kaibigan to, ang bad boy ng comedy. Walang iba, kundi si Dennis Padilla. Yes. Dennis! Sa wakas, Dennis, kumusta ka? natuloy rin tayo. Oo nga, medyo matagal-tagal na tayo nagpaplano. Anyway, sa'yo rin. Congratulations. Grabe, milyon-milyon na nanonood sa'yo. Uy, And thank you. Nakita Thank ko you. yung mga followers mo, tsaka yung mga comments nila, the way you do your interviews. Salamat Talagang naman. pinapalutang mo yung mga guests mo. Salamat naman at na-appreciate nyo. Yes, yung ating napakarami. mga Grabe, episodes. pati sa abroad, nakikita ko yung mga mga comments nila. Uy, salamat sa panonood, ha? Lagi, ang huli kong pinanood is the one with Isadora. Panoorin mo kay Mark Anthony. Anthony. Oh, doon kami sa sa libingan ng kanyang tatay. Tatay. Doon. Ikaw rin, marami ka rin memories Marami sa tatay rin, mo. oo. Kasi nung child actor ako, Mm. laging pagkailangan ng bata sa pelikula, sasabihin lagi ni FPJ, Dennis, sama mo na si Dennis dito. Kasi nung binata ang tatay ko, tsaka binata pa si Fernando po sa Premier Production, which is in Caloocan, ang tawag ni FPJ kay tatay is Dennis. Hindi Densyo, Dennis. Okay. Ang tawag niya Dennis. That's why when I was born, Dennis ang pangalan ko. And Ninong si Fernando po. Eh kasi di ba, may American blood si FPJ, di ba? So, ang Densyo, Dennis. Dennis. Yun yung cute niya na pangalan para kay tatay, Dennis. Ilang taon ka nung naging kang child actor? Siguro mga 8. 8 years old. 8. Anong una-una mong pelikula? Dugo ng Bayan with FPJ and Roderick. And then I have Asidillo with FPJ playing Asidillo. Sa movie na yan, nanalo si FPJ ng Best Actor of the Year sa FAMAS. And then, ang biggest role ko as a child actor is Totoy Bato. Ako yung batang Totoy Bato. Tumatakbo, galing, kasi ano ako parang sakristan. So, ang opening was in the church, tapos tumatakbo, nagmamadali, hinubad yung aking uniform as sakristan, dumiretso sa tindahan, habang tumatakbo ko sa rice field, yun ang opening ng movie, habang tumatakbo ko, ang dating, pagtapos ko tumakbo sa rice field, sa tindahan, bumibili ako ng sardinas at gin. So pag abot kong ganon, sinampal ako ni Bandeleon. At totoo niya akong sinampal during the shooting ni Bandeleon. Iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko kay mama, Ma, ayoko na po mag-artista. Ayoko na po sinampal ako talaga. Pero lumabas. Nung pinakita kay Fernando po, yung reaction ko at saka yung iyak ko, it's so authentic na talagang nagalingan sila. Sabi, nagaling nitong bata na to. Hindi ka natakot kay Wandeleon after nung... After that, the next shooting day, sabi ko, Ma, ayoko nang makita si Tito Van. Sabi niya, hindi. Kaya niya lang ginawa sa'yo yun para gumaling kang aktor. Pinaliwanag sa akin. Naintindihan mo? Tapos nung dumating ako, ang unang ginawa ni Van de Leon sa akin, nung sumunod na shooting, was to hug me. Niyakap ako, anak, ang galing mo. Sabi niya, yung sampal na yun, ginawa ko talagang hindi mo alam, para yung actual na reaction mo, natural na natural. Pag napanood mo itong pelikula ito, will you be proud of your scene. Alam mo, nung napanood ko, sabi ko, ang galing ko pala doon, ah. Nagaling Sakit na sampal. Tapos yung mga sumunod namin scene, ganun pa rin tinotorture. Lagi akong, basta nagalit ang tatay ko sa Totoy Bato, lagi niya ako sinasaktan. And then, ang history pala, during my birth ni Totoy Bato, pinapili ng ang gusto ng nanay ko, ang piliin na mabuhay ako. So, namatay yung wife during Bine-blame ni Totoy Bato yun? Biniblame sa akin. Sa'yo. Yun ang storya. Yun ang story ni Totoy Bato. Nanalo ka ba ng award doon? Hindi nga eh. Na-nominate man lang, wala? Nominee, di yata eh. Kasi nung time na yun, yun yung kasagsagan nila Roderick Paulate, Yan ang mga sikat doon. Frankie Nabaja Jr., Efren Montes, sila yung mga top-notcher na child actor noon. Ako bago pa lang. Bago So sa pa mga movies ni Tatay Densyo, lagi kanya sinasama? may mga movies na pag kailangan ng mga child actor, sinasama ako. Pag hindi naman, hindi naman ako nasasama. Pero nung nag-college na ako, bago ako mag-college, kasi ang dream ng tatay ko sa akin, gusto niya, kasi ang tatay ko, kaya pumunta ng Maynila yan, from Nagcarlan, Laguna. Pag-graduate niya ng high school, dahil dream niya maging lawyer. Dream niya yung maging lawyer. Lawyer, ha? So, nung hindi niya natupad na maging lawyer siya, dahil naging artista na nga,
sabi niya, yung panganay ko gusto ko maging lawyer. That's why I took up political science. Kaya pag-graduate ko ng political science sa UST, sabi ng tatay ko, mag-aabogado ka. Mag-aabogasya ka. Sabi ko, tay, parang gusto ko po mag-artista. Galit na galit. Gagalit. Sabi, pinag-aral kita. Chuchuchu. Sabi ko, tay, sige na, ganyan. O sige, pero hindi ka pwede mag-full-time, mag-aaral ka. Anyway, nung magsimula na mag-artista, siyempre, pag nakatanggap ka na ng cheque mo, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun eh. Di ba? Nag-enjoy ka na eh. Nag-enjoy ka na. Ano ba love story ng tatay mo sa nanay mo? Well, ang nanay ko kasi, nakatira dyan, pati yung lola ko, dyan sa Caloocan. Na yung kanilang tinitirahan ay malapit sa Premier Production. Okay? Ang tatay ko, nanggaling siya ng Carlang, Laguna. Doon siya nag-graduate. And breadwinner din siya ng family dahil patay na yung kanyang yung lolo ko, patay na. Tapos yung mga younger brother niya tsaka sister, mga bata pa. So nung lumuwas siya ng Maynila, ang dream niya, maging working student as a lawyer. Gusto niya mag-law. Talagang gusto niya mag-law. And then at the same time, sa gabi, gusto niya mag-work. Nabalitaan niya, diyan sa Premier Production, ay naghahanap ng extra para sa movie ni Cesar Ramirez. Cesar Ramirez is the father of Ace Berel. Ang bida si Cesar Ramirez, kailangan ng 3 kasama na maghaharana sa movie. So, isa si tatay siya napili. Okay? Ang bahay ng nanay ko, tsaka ng lola ko, malapit sa studio. Doon niya na-meet ang nanay ko. Bata pa nanay mo? Bata. Oo, ilang taon? 17. Noong time na yun, 16. 16 years old? Ito na. Ang tatay ko that time, nasa 30 na. O 29. 29. Ito na ngayon. Ito ang kwento dyan. Okay. Di naging girlfriend. Naging girlfriend. Nag-artista na si tatay, si FPJ, kasama niya na sa premiere. Tinanan. Taga Pampanga ang mama ko eh. Taga Mabalacat. Ang tatay ko, taga Nagcarlan, Laguna. Nung tinanan ng tatay ko, ang nanay ko, may ginagawang pelikula sila ni Fernando Po Jr. Okay? Tinanan. Tapos, nagreklamo ng kidnapping yung lola ko. Sinampahan. Kaso? Kidnapping. Oh, wow. May sinushooting na pelikula at may playdate. So, ang ginawa nila, kinausap nila ang tatay ko, tumakbo sa Nagcarlang, Laguna. Nagtago na. So, si Manolo Robles, yung artista rin nung araw na kaibigan ng tatay, pumunta ng Nagcarlang daw. Sabi niya, Densyo, hindi ka lumuwas ng Maynila kasi yung pelikula natin, madi-delay, ikaw na lang kailangan natin, si Fernando po, ganyan. Anyway, unang kinausap nila, bago lumuwas ng Maynila, tatay at nanay ko, kinausap ni Fernando po ang lola ko. Parang, Nay, kasi po mahal naman po ni Densyo yung anak nyo, bla 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 bla. Gusto ko sana bumalik na sila sa Maynila kasi po may pelikula kami ginagawa. Kung hindi po siya dadating, hindi po namin matatapos. Ay, hindi, tuloy. FPJ na yun, ha? Yung nakikiusap. Wala sila pakailan. Anong reaction ni FPJ na insulto? Hindi naman. Alam niya, magulang eh. Nanay eh. Wala effect. Wala siya. Saka wala akong pakialam noong time na yun. Wala pakialam kahit si FPJ ka pa. Basta anak ko to. Di ba? Di court hearing. Siyempre, may cross-examination. Umarap na si tatay, ha? Umarap din si tatay. Na mahal ko. Nakulong ba siya? Hindi. Mahal ko siya, ganyan. Hindi nga dumating na rin sa second hearing. Kasi ganito na, sumampa na yung nanay ko. Siya na ngayon na magte-testify. Ikaw ba talaga ay kinidnap? Hindi po. May demanda ka rito na kidnapping ng iyong nanay at disobedience. Paano ito? Sabi niya. Nagtanan kayo. Kidnapping ang kaso mo. Paano to? Makakasuhan talaga yung boyfriend. Talaga bang nakidnap ka? Ang sabi ng nanay, umiyak. Hindi po, mahal ko po siya. Sabi daw ng judge, Nay, patay tayo. Sabi ng judge, patay tayo. Sabi doon sa lola ko, patay tayo, Nay. Sensya ka na. Nagmamahalan to, ikasal nyo na lang. Patay. Wala nagawa yung lola mo? Wala nagawa. So, sa madalit salita, siyempre, nagalitan ng lola ko, di ba? So, pero, okay naman, maayos namang ginanap yung wedding.
Eventually, kaayos din sila. Ang kaayos din tatay naman mo. sila. Yes, Okay naman. matagal. Siguro Oo. mga years. Siguro mga 5, 6 years. Nung pinanganak ka, okay na sila o hindi pa Okay rin? na. Okay Hindi sila? pa. Hindi pa rin? Hindi ha? pa. Kahit nung nakita na nila, yung cute na apo nila, wala pa rin? Ay, siyempre, may ano pa yun. May Oo. pain eh. Diba? Oo. So, anyway, after so many years, 4, 5 years, naging okay na. Wala silang gawa. Lumalaki na rin ako. Oo. Ang tatay ko started na, hindi siya comedian sa premiere. Oo. Goons. Goons. Kaya lang, behind the set, di ba, patawa ng patawa. Nakita yung potential. Nakita yung potential. Pang comedy to. Paano siya na-discover ni FPJ? Hindi siya na-discover ni FPJ. Si FPJ ang bagong salta sa premiere. Okay. Paano sila nagkasama? Talagang taga-premiere na ang tatay ko. Oo. Goons na siya. Goons Ang siya. kabarkada Oo. niya dyan, si Cesar Ramirez, Oo. tatay ni Ace Berhel, Oo. sila Efren Reyes, Oo. tatay ni Efren Reyes Jr., si Saldi Shornack, at Jess Lapid. Ang kinikwento ng tatay ko, one time dumadating doon si Fernando po sa compound ng Premier Production. At siyempre, sila yung mga siga doon. Oh, bata pa si FPJ. Bata pa si FPJ. Oo. Sabi, sino itong gwapo na to? Ano rin, Oo. mukhang palaban din yung Matikas, pagkalala, oo. matikas din. Doon nag-umpisa yung friendship nila. Nung magkakilala sila. Tapos nalaman nila na mabait si FPJ, magalang, diba? Marunong rumispeto sa mas nakakatandang mga artista. Doon, naging close na sila ng tatay ko. Tapos, there was one movie, dito talaga, ito yung nag-trigger ng friendship nila. They were doing a movie in Cebu. And then, na-delay ang alis ng barko from Cebu to Manila. So, bago sila bumalik ng Cebu, pinasahod na lahat ng artista, pati mga crew. Tapos, dahil madidelay yata ng 3-4 na oras yung pag-alis ng barko, sabi ng mga head ng production, kung gusto niyo mamili ng pasalubong, pwede pa kayong bumaba. Basta after 2 hours, umakyat na kayo ulit. Lahat nagbabaan. Ang tatay ko, naiwan dun sa deck ng barko. Hindi siya umalis. Andun siya. Nakita ni FPJ. Tapos nilapitan niya, Dens, hindi ka ba mamimili ng pasalubong para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, nanay mo? Niya, hindi na. Kailangan ko itong cash eh. Sabi, bakit? Yung 2 kapatid ko mag-enroll. So, hindi ko pwede bawasan dahil eksakto, kinuwenta ko na yung mga enrollment ng mga kapatid ko. Doon nakita ni FPJ. Sabi ka, Maayos to. maayos na tao. Doon niya nakita. Doon sila naging close. Doon niya nalaman na Ganun pala yung mapagmahal pala ang tatay ko, na breadwinner pala ang tatay ko. Priority niyang mabayaran yung matrikula ng mga kapatid niya kaysa bumili ng pasalubong para sa mga Family kapatid first, niya. ano? Oo. Yun ang tatay So doon mo. niya nalaman na, okay to. So naging close sila ng tatay ko. Tapos eventually, tinayo na yung FPJ Production, naging Lumaki na si FPJ. Oh, yes, lumaki na siyang artista. Lagi nandun si Densyo, kasama niya. Actually, 3 silang nagpapalitan. During that time, there was Berting Labra, tatay ko. Sometimes si Amay Bisaya, remember? Tapos may isa pa eh. Pero yun yung madalas. Pablo Bertuso. Si Pablo Bertuso. Pablo Bertuso, Nakatawa yan. yes. And then yun, papalitan sila. Kaya lang, ang tatay ko yung pinakamarkado. Kasi siya yung naunang namatay si Pablo Bertuso. Di ba? Namatay na sila. Kaya siya yung naiwan. Kaya ang marka ng tao, pag may Dolphy, may Panchito. Pag may Fernando po, may Densyo Padilla. Parang gano'n. Hindi sila nagkatampuhan ever. Na wala ka maalalang gano'n. Meron. Ano? Meron. Taon din sila nag-uusap ni FPJ. Ano yung pinagawa nila? Hindi ko alam eh. Pero basta nagkaroon sila ng tampuhan. And doon, naalala ko na lang, elementary pa lang ako noon eh. One time, dumating, pagbukas ko ng gate doon sa Caloocan, pagdungaw ko doon sa labas, ang haba ng pila. Toda. Siguro buong Toda nasa harapan ng bahay namin. Kilala ko yung mga tricycle driver. Sabi ko, kuya, ba't dito kayo nagparada? Nako, si FPJ dumating doon sa may monumento. Ang sabi, yung makakapagturo ng bahay ni Densyo Padilla, parang 200 ang bawat isa. Siyempre, Ibang klase talaga. sabi niya, hindi ko alam kung 200 o 300. Basta, sabi niya, basta. May reward. May reward. Ang makakapagdala sa bahay sa akin ni Densyo Padilla, may reward. Puta, sumama buong Toda. Manhat ang nangyari. At siguro manhat. 20. Gusto makatanggap ng 200. 200. So, sa madalit salita, dumating. FPJ, bumababa. Naalala ko yung Blazer. Naalala mo yung Ford Blazer nung araw. Bumababa ng Blazer yung FPJ. Totoo yan. Tapos, Tumababa. Sabi ko, Nino, tatay mo.
Ano, Mag-aaway pa sila niyan, ha? Mag-aaway siya. Tatay mo, sa taas po tulog eh. Bili ka ng beer. Pabili ng beer. Anong oras to? Mga 7 ng umaga. Beer agad. 7, okay. Hindi, parang nakainom nung gabi. Hindi na natulog yun. Parang hindi pa natutulog eh. So, tapos pagbalik ko, nabili ko na yung beer tsaka yung corned beef. Sabi niya, bilangin mo yung tricycle, anak. Binili ko yung tricycle, parang 20 ata. Tapos binigay sa akin yung pera. O bigyan mo ng parang tito 200, bigyan tito 200. Tapos pa-picture. Tapos umupo na. Tapos tinawag yung nanay ko. Ang tawag niya sa nanay ko, Leng. Kasi Catalina eh. Leng. Yan, Leng. Then siya, yan, nasa taas. Di mo ba sinabi nandito ako? Akit po ako. Makit yung nanay ko. Ayaw bumaba. Wow, mayaw. Ayaw bumaba. Kaya abang din yun. Okay. Baba mama ko. Sabi niya, Ran, ayaw. Dennis, ikaw umakit. Gusto yung tatay mo. Galit. Nakahubad tatay ko. Lagi nakahubad yun pagka natutulog. Yung naka-shorts lang. Sabi ko, tayo, nandiyan si Ninong Rani. Hindi. Sabi ko, tayo, harapin mo na. Diyos ko naman, tingin na tayo. Sa madaling salita, napakiusapan ko tatay ko. Kinuha yung towel nila, sinabit sa leg. Di ba ganun ang mga tatay? Siga eh. Tapos umupo. FPJ, Decio Padilla. Sabi ni FPJ, pak! Tos, pak! May gagawin tayong pelikula sa Regal, yung Batang Quiapo. Walang pinag-usapan. The next day, nag-shoot sila together. Batang Quiapo. Hindi kumikibo. Si Dencho, ganun lang. Inom lang. Ibig sabihin, walang drama, walang sorry, pare, wala. pasensya mo na ako. Wala na. Sa mga nangyari, wala na. The mere fact na nandun ang ninong ko at tumarap ang tatay ko, sa mga lalaki pala, wala na yung, kasi wala pala. Hindi pala ganun ang mga macho nung araw. Wala. Tapos na, nagkamayan, nagtos. Doon sinabi ni FPJ kay tatay mo na gagawin ng Batang Quiapo. Yun ang history. Yun ang history. Yung Batang Quiapo was with Regal. I think that was the first movie of Fernando po with Regal. The Batang Quiapo. Film Academy of the Philippines. You know. Kahit konting pagtingin, 1991. Yeah, no? Best Supporting Actor. Di ba? Ito yan. Yun nandyan. Ayan, dala-dala ni tatay. Nako. Pag may picture, tapos trophy, nako. May value. Alam na this. May authentication, no? Alam na this. Alam na this. Yeah, diba? Yun eh. Galing. Next. Ayun. Kami nagbasa ng award. Kayo nagbigay ng parangal sa kanya. Kami nagbasa ng nominations. Tapos the winner is kami. Ay, sa si Rina, Rina. Sobrang tagal na niyan. 60s to eh. This was 1964. 1964. Famous Night, Na-record pa ni tatay yan, ha? Naka-compile eh. Na-compile. Si tatay ang nag-aaral yan. Kita mo yung papel nito. Tingnan yung papel. Yan na yung photo album ng Famas. Oo nga, no? Di ba? So si tatay ang nagko-compile o sa Famas galing yan? Sa Famas galing to, and everyone who attended the event were given this copy. Alam mo, nahukay ko lang to. Ang tagal kong hinahanap to. Grabe, That's At my ang ganda mom. pa ng quality ng photo sa nanay mo? Ito nanay ko. Artista rin ba nanay mo? Supposed to be, kaya lang tinahanan ng tatay ko eh. Yung death scene niya, nakarga siya ng Medjavillo. Medjavillo Fernando po. Diba? Okay. Yan siya. Yan ang role niya. Yan ang role niya. Manila Police sila. Manila Police sila, si Medjavillo. Remember Medjavillo was a popular police officer of Manila. WPD. Yes. And he was assassinated, di ba? In Manila also. Sa Sino mas naunang nawala sa kanila? Tatay mo si FPJ? Tatay ko. Tatay ko. Paano nawala ang tatay mo? Inatake ang tatay ko ng pagkahilo dito sa Magnatec. Kung naalala mo yung Magnatec. Di ba? Kasi nag-e-editing dati. So doon siya inatake. Tapos dinala siya rito sa Capital Medical. Tapos bumubuti naman yung sitwasyon niya. Kaya mataas ang sugar niya. Sobra. So stroke to, yung nangyari sa kanya? Parang aneurysm. Aneurysm. Actually, nag-shoot up masyado, mataas yung sugar niya. Tapos, after 10 days sa hospital, 8 days siya sa ICU, and then on the 9th and 10th day, binalik na siya sa normal room, pero with all the machines, mga monitoring machines nandun.
Tapos nakausap ko siya sa phone the night before siya nawala. Sabi ko, tayo, hindi na ako nakadalaw today kasi ganyan, nagka-problema, ganyan. O di bali, bukas ka na lang dumalaw. So, 2 days prior to his death, yun yung uhuli naming kita nung dumalaw ng ospital. Yung sumunod na araw, hindi kami nakita sa phone lang. So, the next day, nung nalaman ko na nawala na si tatay, sa ano pa ako nakatira noon, sa Antipolo. So, I traveled from Antipolo to Capital Medical. Ang layo. Traffic pa ako sa Marcos Highway. Pagbukas ko ng pinto, dumiretso na ako sa kama ng tatay ko, inawakan ko yung paa ng tatay ko. Siyempre, naiyak na ako. Hindi ko alam, nasa likod ko si Fernando po. Nauna pa dumating sa si Fernando po. So, pag-hawak ko sa tatay ko, sa paa ng tatay ko, gano'n, meron na lang tumapik sa likod ko, gano'n, na kamay, malaki, mabigat, pak. Gano'n lang ako, parang sinyek. Tapos pag-harap ko si Ninong Rani, yumakap lang ako. Sabi ko, Ninong Ran, wala na yung sidekick mo. Sabi niya, your father, I can still remember, your father will always have a special part in my heart. Ganda naman. Ang ganda ng sinabi. Ilan taon si tatay? Nung namatay, 69. 69, bata pa. Si Julia pinanganak ng March ng 1997. Ang tatay ko namatay ng October of 1997. On the same year, yes. So, nung huling makita ni tatay si Julia, baby pa si Julia, mga 3 months old, ang sabi ng tatay ko, grabe, Dennis, napakagandang bata nito. Nakatingin siya kay Julia ganyan. That was the last time niyang nakahawakan at nakita si Julia. Hindi niya na nakita sila, no? Wala na. Claudia, wala na. Kasi 97 siya namatay. Si Claudia na pinanganak niya, 99 yan, 99 pinanganak. So, hindi na niya inabot. Napag-usapan niyo ba yan ni Julia nung maliit pa siya, yung tungkol sa lolo niya? Nagtanong ba siya? No. Actually, parang yan ang absent sa buhay nila na yung kasi ang siyempre ang pumapasok sa mga anak ko is kaya kami artista because of sa tatay, artista, nanay ko, artista. Hindi nila alam na mas malalim pa doon. Na pwede nilang sabihin, I am the apo of Dencio Padilla. More than the daughter of Dennis Padilla. I am the apo of Dencio Padilla. Kumbaga parang, hindi naman ako, magiging Dennis Padilla rin siguro ako eventually dahil hilig ko mag-artista. Pero, hindi siya magiging ganong kadali yung proseso kung hindi ako anak ng Dencio Padilla. Of course. Di ba? Kumbaga, mas maraming bako sa daan yung dadaanan ko. Ito hindi eh. Pagdaan ko, mas naging madali. Wala, sumentado na eh. Kumbaga, nakasemento na because ng tatay ko. Kasi, unang-una, mga producer, kaibigan ng tatay ko. Mga writer, kaibigan ng tatay ko. Mga directors, kaibigan ng tatay ko. That's why, every time na i-introduce, sino ba yung kinuha nyo? Si Dennis Padilla, anak ni Dencio. So, automatic ang naiisip nila, marunong siguro yan, anak ni Dencio. It turned out, marunong ka naman talaga. Natuto ka na. Natuto na. Acting. Yes. So, fast forward na tayo doon sa nagkaroon ka na ng mga movies sa Viva, no? Yes. Si Robin ang parang Fernando po mo. Correct. Ilang movies ang ginawa niyo together? 10 movies. 10. Blockbuster lahat yun. Lahat. Utol kong Hoodlum, Makuha Ka Sa Tingin, Gris Ganggang, Bilib Ako Sa'yo. Lahat ng pelikula namin, blockbuster lahat. Kamusta naman katrabaho si Binoy? Ever since yung si Robin, kahit na hindi pa yan kumikita ng malaki, talaga nagsishare na yan. Totoo yun, nagsishare na yan. Pag may nangangailangan ng tulong, binibigyan niya. Parang FPJ din. Parang FPJ din. Na maluwag tumulong sa ibang tao. Naging close ba kayong dalawa? Naging sobra. Parang kung kapatid si Robin. Parang kung kapatid si Robin. Oh. That's why, pagka meron ako mga, sometimes, kahit na years kami din nag-usap, tapos nalaman niya na may nangyari sa akin gano'n na malungkot na parte ng buhay ko, hahanap ng paraan yan or ako hanapin ko siya para makausap ko siya. Tapos sasabihin ko, Noy, ganito nangyari, ganyan, kikwento ko. That's why, updated si Robin sa buhay ko. Hanggang ngayon, updated up to kahit now. busy na siya sa Senate. Oo. Tapos nagkaroon ka rin ng solo movie. Ito nga, no? Ito Mandurugas. Anong kwento nito, na Mandurugas? Ang first scene yung Mandurugas, ang first guest ko dyan, siyempre si Robin. Si Robin. And then, pinakiusapan nila si Jano na, Jano, baka pwedeng sumuport ka muna kay Dennis. That's why, yung sumunod namin movie ni Jano, yun nga, Pusoy Dos,
dalawa na kaming bida. Ah. Tapos may ginawa pa ako mga bida ko, yung Astig, Cara Cruz with Raymond, tipo kong lalaki with Joey. Puro dalawahan, uso dati. Tapos Public 1 and 2, kami naman ni Redford White yung bida. So, after ko magbida, halos lahat na ng ginawa ko, bida na. Bida ka na talaga. Bida na talaga. Oh. So maganda ang kita ng mga panahon na yun. Maganda. Oo. Naman. Tuloy-tuloy, ano? Tuloy-tuloy. Oo. Pag umaalis ako, 3 kotse. May 2 pa akong ano. Andrew Ford Medina. Yan. Ayan na. Ako. Ito. Ikaw to? Oh, Andrew, tsaka ako. So, Andrew E. Andrew Ford Medina. Payat pa ni Andrew. Ito, nakakato. Kulit to. Ben Pileo, director niya, patay na rin. Oh. Utol kong hudlum. Utol kong hudlum. King Gutierrez. Mark Hill. Robin Good. Utol kong hudlum. Ito. Si Bina yata eh. Si Bina. Wala ka naging bisyo nun? Inom. Inom lang. Oo, yun. Hindi ka Hindi naman uso, nung panahon natin, 90s to eh. di ba, hindi naman, wala namang, hindi pa, ewan ko, hindi ko kilala yung shabu-shabu nung Hindi ba sila Dinky do eh? Wala. Tumitira na nun. Di ba? Ako hindi kami, wala kami. Kami, Pale-Pilsen. Parang FPJ rin kayo, mga daddy mo. San Miglite. Mga ganun na. Saan kayo nagkakilala ni Marjorie? Sa Viva na rin. Sa Kasama Viva. kayo sa movie? May pinagsamahan kaming movie, yung makuha ka sa tingin, and then, bago nun, TV show, nag-guest kami. Doon kami ulang nagkakilala. Hanggang sa pinasok mo na ang politika. De, Magkasawa na kayo nun? Oo. We got together mga 1995 yata o 94. O ganun, mga 95. And then, naging counselor ako 98. Kaya yung 9 years ko na counselor, kami ni ano. Nakailang terms ka as a 9. counselor? 3 term. 3 terms? Tinapos mo? I completed my 3 term as a city councilor. Tapos hindi na ako nagkaroon ng chance tumakbong vice mayor. Nag-active na ulit akong mag-artista. And it was during this time, when you were a politician, na naghiwalay kayo ni Marjorie? That was the last year of my Last term. term mo na? Last year of, 9th year ko, na maghiwalay kami ng April ng 2007. Ang election nun was May of 2007. So, we got separated a month before election. Hindi nalaman ng tao to? Maraming tao nakakarinig, pero Pinag-uusapan. pinag-uusapan, syempre, sa community, sa city, pero walang confirmation from us. Eh, so, nagkaroon lang ng confirmation after election. Gaano kahirap yung period of adjustment? Ng transition. Sa separation? Mabigat kasi being separated is, syempre, painful, di ba? From your partner. Pero being separated from your children is much, much more painful. Hindi pwede i-compare. When you separated, ilang taon si Julia nun? 10. Tapos Claudia was 8. And then Leon was magpo-4 pa lang. Liliit pa nila. Ang liliit pa nila. Pero during the early part of the separation, nakikita mo pa yung mga bata? Oo. On a regular basis. Nadadalaw ko or nahihiram ko sila or pupunta ako sa school o kaya sa tutor. Doon ko sila dadalawin. Hihiramin ko muna for a while hanggang ihatid. Paano mo ini-explain sa kanila pag nagtatanong? Well, alam mo, nung time na maliliit yung mga bata, wala namang tanungan na maghiwalay kayo, ganyan, wala. Laging... Kasi hindi nila tinatanong, ba't di ka na umuwi, Dad? So, Hindi, wala. Wala. Parang, I think, siguro, it was explained to them na bago pa. So, alam mo yung mga tinatanong mo na yan? Oo nga, no? We never talked about it. Walang communication na gano'n. Or walang kwentuhan na gano'n. Gaano kadalas kayo nakikita? Dati, mga twice or thrice a week. Madalas din, Pero mas madalas na, kaya doon ako pumupunta sa Katipunan kasi across the school lang. Yeah, malapit lang. Mas malapit. So, kung ako na yung lumalapit, para paglabas ng school, we are together, tapos pag uuwi na, maghiwalay na kami. Anong pakiramdam mo kapag kasama mo sila noon? Alam mo, Julius, nung maliliit pa yung mga yan, every time maghihiwalay kami. Pagbalik ko sa kotse, iyak na ako na iyak. Every time.
yung magkita kayo, masaya. Pero yung tuwing mag-goodbye, yung aalis, yung naalala ko, dadrive ako, pag nakita kong palayo na yung sakyan nila, naiiyak ako. Kasi parang na-miss ko yung time na-miss ko yung growing up years nila eh. Tsaka nanghinayang ako kasi yung na-experience nila na Dennis Padilla o sa bahay, yung Dennis, parang bitin. They were not able to know the whole Dennis Padilla. Parang nasa 30% lang nung Dennis Padilla nakilala nila dahil maliliit pa eh. Tapos maiikli pa yung moments. Maiikli pa yung moments. So, yun ang parang regret ko na sayang, di ba? Hindi nila nakilala. Ito, ako. Yung totality ng kung sino ako. At even yung lolo. Hindi rin nila masyadong nalaman yung history ng lolo nila. Hindi. I don't think they know eh. Hindi ko alam I don't think they know kasi siyempre on the side naman ng mga Barreto parang siyempre hindi naman yun eh. Nasa Valdivia side kami, di ba? So mas kami yung mas makapagkikwento, makapagpapaliwanag ng sino ba si Dencio Padilla. Right. Kailan mo naramdaman na parang hindi na ganun kadalas yung pakikita ninyo? Parang umuunti na. Siguro man Julio was already mga 15. 14 or 15. Yeah. Paano? Dumalang na nun. Kasi I think they transferred na ng bagong bahay nila. And then doon sa bagong bahay naman nila, I never attempted to go there. Tapos may time na sinundan ko yung sasakyan nila, papunta na sa bago nilang bahay. Tapos parang tumigil yung sasakyan. Tapos kinausap ako nila ni Julia. Tapos siguro Julia was mga 14 no, 13. Tapos sabi niya, Pa, don't follow us na. Don't follow us na. Let's just see each other na lang some other time. So, hindi na ako sumunod hanggang doon sa gate ng village nila. Humiwalay na ako. That was the last time na sinabi niya na, kumbaga naramdaman ko na hindi ako dapat sumunod sa kanila pag pauwi na. Kung saan kami ng goodbye, doon na kami maghiwalay. Yun na yung pinakalas. Na nagbanding kayo? Hindi naman. There was noong 2017, I think we went out ng Christmas, ng 2018. Usually pag Christmas. Once a year, nakikita naman. Pag nakikita kayo, maganda naman yung yung rapport, kwentuhan niya. Masaya, pero syempre with the limited. Limited, hindi pwedeng walang kwento tungkol sa kamusta kayo sa bahay. Yung mga personal, mas personal. Walang gano'n. Wala. So, pag naramdaman ko na hindi sila nagkikwento ng something personal nila or something yung buhay nila sa bahay, ganun din tuloy ako. Hindi rin ako makapagkwento nung buo nung akin. Parang bitin, ganun. Bitin. Parang pigil. Kumbaga limited yung topics na pwede niyong pag-usapan. Siguro more career, yes. How's the food? Mga ganun lang. Mga ganun lang. Pero yung conversation na may depth, wala. Nung nag-start siya sa movies, nando ka na? Nakakausap ka rin niya? Oo, humingi na siya ng advice sa'yo? No, she never asked naman my advice. As a artista, hindi naman. Or hindi siya nagpapakwento sa'yo about sa mga acting experience mo? Never. Wala rin ganun. Yan yung na-miss ko, di ba? Yan yung hindi ko na i-share sa kanya parang hindi ko alam nga kung alam niyang child actor ako nung araw. Hindi ko alam. I'm not aware. Baka ito, pag napanood niya, ngayon niya malalaman na, child actor pala, tatay ko nung araw pa pala. At saka, yung tatay, ang lolo ko pala, sidekick pala ni Fernando Po Jr. I'm sure alam niya yun. May idea siya. Doon, may idea siya. Being in showbiz now. Now, ngayon, siguro malalaman niya. May mga nagkikwento sa kanya. Nagkikwento, siyempre, Viva pa. Siyempre, sa Viva, home studio ko yun. Correct. Huminto ba yun? Yung pagkikita na yun? Huminto siguro. When was this? When it teenager stopped? na sila. Wala na. Ayaw ka lang nilang harapin. Hindi, nakakaharap ko pa, pero mga once a year, pag Christmas or special occasion, kunyari, birthday ni Julia. Pag nagkikita kami, it's either Christmas or birthday. Pero ang Christmas namin is way back before Christmas. Kunyari, December 10 or December 15. Not near Christmas. Or after. After. 18. First time mo doon, nabinuksan? Wow. 18th birthday ni Julia. Punta ng invitation niya. Wow.
Julia Barreto turns 18. Yun. Tuesday, March 10, 2015. 2015 pa. Rizal Ballroom, Makati siyang. Ngayon mo lang binuksan, pare. Ngayon ko lang nabuksan. Ayun yung pangalan ko. Oh. Invitation. Yung pangalan ko sa kanang langit. Oo. Pumunta ba namin mo? Oo, tinama ko. Diane and Luis Valdivia pala to. Oo, yan. Mga anak ko. Si Diane, si ate niya. Si Luis. Ano yan, Dennis? Mga magazines na kung saan si Julia yung cover. Wow, kinokollect mo talaga, ha? Yes, Julia. Ay. Lahat yan. I collected everything. Kahit na hindi kami nagkikita o nagkakausap, I collect her magazine. Wow. Yes. One. Number 1 fan mo pala si fan. Daddy. Oh, yes. Julia, oh, look. Yes. Collection yan. Tapos, Kung bago, naka-plastic pa eh. no, I bought 2 copies of it. So I opened the other one, tapos yung pangalawa, hindi. O, dalawa, hindi ko Oo pa nga, nabuksan no? pareho. Oh, Lucky. pinirmahan. Yes. To Papa. Ano, Happy- I love you. happy- Happy birthday, I love you. That was 2014. Nice. So, dalawa. Oo. Laging dalawa. Mm-mm. Kasi yung isa bubuksan ko, yung isa hindi. Mm-mm. So, marami pa. Ito pa. See? Yan pa. Sila pa ni magka-partner, Inigo nga, Pascual. Inigo Pascual. Di ba? Siya yung original na ipinapartner ng ABS before with her. Tapos, ano pa ba? Di ba? Nag-cover sila ng Mega together with Maha. Catherine pala. Catherine. Julia. Oh. And Erich Gonzalez. Erich Gonzalez. Yes. Tama yung Erich, Julia, Catherine, and Maha. This was... Tagal na rin ito. Tagal na rin. 2014 din. So, Alam ba ni Julia na kinokollect mo yung mga yan? Ngayon, malalaman niya na. Ngayon, malalaman niya na. Malalaman na ni Julia ngayon. Oo, pag napanood niya. Oo, na number 1 fan mo si Daddy. Tapos, Oo. siyempre yung ex ko. Oo, si Ayan, Marjorie. Oh. meron din. Anak, ito mga anak mo, di ba? Si Leon. Oh, This is Claudia. Claudia, Leon. Claudia mas magbata kay... Julia is 27. Si Claudia diba? ba nag-artista na? Singer. Di ba? Singer. Kumakanta-kanta siya. Si Leon? Si Leon studying. Honor student. Leon now is 18 and Claudia is 25. This was 2007. Maliliit pa sila. Oo, Newly separated kami. kahiwalay nyo lang yan. Yeah, I think so. Yeah. Kasi August. August 2007. Yes. Oh, the good old days. Ika nga, no? The good old days. The good old days. Yeah, that is Julia. Look at that, no? That's Bata Claudia. pa, no? Oh. Diba? That's Diane, my eldest, and Luis, and Daniela. Maliliit pa sila. Grabe, ngayon ko lang nabuksan ulit ito. Grabe. Oh, yun, no? Mga Kayong dalawa, oh. Yeah. Mga old pictures and Claudine. Ngayon mo lang uli binuksan. Since 2007. 2007. Yeah. That's Julia. Sino yan? Julia yan? Julia. Galing, ano? Julia. Claudia. Oo. Lee. Oh my God. Grabe, no? Gretchen and... Si Gretchen. Si Gretchen yun. Tsaka ito si Dominic. Si Dominic. Yeah, Dominic. This, I think... Si Leon ba yan? No. I think this is Claudia or Julia. Me and Leon. Can you imagine Leon is now 21? Oo. 21. This is 21. This is my eldest son, si Luis. He's also 30. 34. Asa na ngayon yan? Nagtatrabaho sa Development Academy of the Philippines. Ito si Julia, oh. Si Julia, yeah. Paano mo, binibili ito mga, mga magazines na to? Are you always on the lookout? Paano? Yes, pag may lumalabas siyang magazine, Mm. nakita ko sa National or kung saan man, Oo. bibili ka agad ako ng 2 copy. Yung isang copy yung binubuksan ko, yung isang copy, pinipreserve ko lang. Bakit? Bakit mo binibili? Anong purpose? Because I'm proud of her. I'm proud to be the dad of Julia Barreto. Before nga, nung hindi pa siya sikat,
Hoy, anak ni Dennis Padilla yan. Pero ngayon, baligtad na. Oo. Yung mga bata, pag pinapakilala ako, kilala mo yan si Dennis Padilla yan. Yan ang tatay ni Julia Barreto. Baliktad na, no? Tanda. Kasi, syempre, sila na yung uso ngayon eh. Dati, uso tayo eh, diba? So, ngayon, tatay ka na switch, diba? When was the last time you talked to Julia? 4 years ago. 4 years ago? Mga panahon, sana ma-sit down ba na I will listen to them first. Maybe I can give them the first 2 hours and then pagkatapos nila, ako naman magsasalita for another 2 hours. Ganun karami kay kwento mo sa kanila. Pero I can summarize that in 30 minutes maybe. Kaya lang... Saka nakikita ko, special occasions, meron ka mga greetings lagi online. Yes, ano? yes. Ano intentional ba talaga yan? Gusto mo makita nila? Yes, para makita nila na hindi ko naman sila nakakalimutan. Tsaka para malaman nila na although hindi naman nila kailangan mag-reply, para makita rin nila na nagre-reach out pa rin ako kahit na hindi sila nakaka-reply o hindi nila na-acknowledge yung mga greetings ko. Kasi as a parent, as a father, I have nothing to lose. I mean, basta ang importante sa akin malaman ng mga anak ko na nagre-reach out ako. That's the most important thing, na nagre-reach out ka. Hindi ba frustrating? Sometimes there are days na mapupustrate ka, there are days na magagalit ka, may mga days na nagtatampo ka. Pero pag dumating yung date ng Christmas, nakakalimutan ko na yung... Pag nakita na uli kayo, nag-uusap na uli kayo, gano'n. Nawawala eh. Automatic, na-erase. O kunyari, nagtampo ka, sumama loob mo dahil hindi nagre-reach out sa'yo. Tapos, birthday. So, birthday nga pala ni gagawa pa rin ako ng sulat, tapos ipopost ko, o kaya gagawa ko video, happy birthday, bla 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 bla. Kumbaga, kung ano yung pain na naramdaman mo, o yung tampo na naramdaman mo, automatic yun erase yun, nawawala. But you've gotten used to dun sa pagpapadala ng mensahe na walang sagot. Yeah. Sanay ka na doon. Sanay na kasi it has been happening for more or less mga ano na rin eh. 8 years or mga 8 years na. Tagal na. Ano naiisip mong reason kung bakit ayaw pa siguro marami din ako naging pagkukulang sa kanila. Maybe emotionally, financially, lahat na pinagsama-sama. Kaya lang, ang akin lang, Julius, di ba? I already publicly apologized to them kung ano man yung pagkukulang ko dahil ganun ang buhay, di ba? Ang pagiging artista, alam mo naman yan, nasa digdig natin yan eh, na may mga buwan o may mga taon na talagang siksik at andami. Meron may mga buwan, seasons. Ganun talaga yun, di ba? Ang artista, ganun. Hindi lang artista, kundi pati the people behind the cameras. May mga months na talagang wala. Kaya that's why you have to save para habang wala. May dumating din mga punto na maliliit yung mga anak ko na nung mawala ako sa politika, nagkataon naman, pati yung movie career at TV career ko, mababa. Tapos wala na ako sa politics. So, sabay. So, during that time, talagang hirap. Kung ano lang yung meron ako, yun lang ang mabibigay ko. So, siguro, isa yun sa pagkukulang ko nung mga taon na yun. And luckily naman na kahit na meron akong naging pagkukulang na ganun, hindi naman ibig sabihin na yung pagmamahal ko sa kanila ay nabawasan. Parang ang nadagdagan pa. And nung mangyari sa akin, yung pagkukulang na yun sa kanila, parang lalo silang naging blessed. Yung kumbaga, dahil may pagkukulang yung tatay nyo, i-bless ko kayo. Na-bless sila, lalo silang naging sikat, gumanda ang karir, yumaman. I mean, yung maginhawang pamumuhay. So sabi ko, siguro yun naman yun yung naging regalo sa kanila ng Panginoon para makabawi. Na maging maganda yung buhay nila. I hope they realize it that way. Paano mo ini-explain sa atin ngayon? Nagkaroon din yung blessing na dumarating sa kanila. Siguro, kung magiging parents na rin sila someday, siguro doon pa lang nila marirealize na, kaya pala ganun ang tatay ko. Kasi ako, nung mangyari sa amin ito, doon ko lang na-realize yung mga nangyari sa amin ng tatay ko. Kasi nung araw din, nagkaroon din naman kami ng tampuhan ng tatay ko at ng nanay ko. Natural lang yun sa bawat Pilipinong pamilya. May ganun talaga. And pag nagkabati naman kayo, nag-i-strengthen yun eh. Di ba? Kasi ayaw nyo na mangyari ulit yun. So, I hope na pag naging parents na rin yung mga anak ko, ganun din yung maging outlook nila na
Kaya pala ganun ang tatay ko na kahit na hindi kami nagre-reply sa kanya, nagre-reach out pa din. Ano pakiramdam mo tuwing magre-reply sila sa'yo? Naiiyak ako. Naiiyak ako. Pag nagre-reply. The last time na nag-reply sa akin si Julia was mag-1 year na rin nung birthday ko. Nung birthday ko, tsaka nung Father's Day. After ilang years, di ba, nakatanggap ako ng happy birthday pa, tapos sumunod yung happy Father's Day pa. Ganun, one praise. Pag may mga ganun, natatouch ka eh. Kasi sobrang saya mo. Sobrang saya ko. Sabi ko, buti na-acknowledge. Buti nag-reply this time, ganun. So parang, siyempre pag hindi mo na-expect tapos may ganun, mas ano yung happiness mo eh. Parang, I mean, sa ibang tao, pang-araw-araw lang nila yun. Di ba? Yung ganung batian ng tatay at anak, eh, pang-araw-araw. Sa akin, siyempre, kumbaga parang every 2 years o every 3 years ko lang na-experience yun. So, sa akin, malaking bagay talaga sa akin yun. Kumbaga, yung happiness na nadudulot nung maikling mga salita na yun, talagang tagos. Pero para batiin ka nila ng ganun, ibig sabihin, may room pa sa puso nila. Mayroon, no? Mayroon. Diba? Yun yes, yun eh. Yan din ang sinasabi That gives you hope, diba? Na one day baka magkaroon kayo ng mas mahaba-habang kwentuhan. Yes. I want a longer conversation with them. Na walang editing. Walang editing. So you're still hopeful? Hopeful ako na magkaroon kami ng long talk na open and civil, diba? Without, wag nang banggitin yung mga heartaches. Ang pagkwentuhan na lang natin is yung buhay ko ngayon, buhay nyo ngayon. Yun na lang pag-usapan. Kasi, or history ng ano mo, ng career mo, ng family mo. Ng tatay ko. Mga ganun. Gusto mo malaman nila. Yes, gusto ko malaman nila. Oo. Lalo na yung nanay ko, dahil nanay ko buhay pa, mag-82 na yung nanay ko. Ang mama ko, haven't seen sila Julia since 1997. Ganun katagal. Ganun katagal. Ano sinasabi ng nanay mo? No, I'm sorry. Since 2007. 2007. Ano sinasabi ni nanay sa'yo? Wala. Sasabi niya, kamusta na sila Julia? Sabi ko, okay naman. Sabi ko, ma. Sabi niya, oo nga, sikat na yung apo ko. Sabi niya, pagka kausap ko nga yung mga kumari ko, lagi ko kanikwento, apo ko yan. My mother so proud na apo niya si Julia. Kasi sikat na sikat. Ako din naman, siyempre, kahit siya ako magpunta, o kaya may show, may hosting, pag nababanggit si Julia, nagmamalaki ko talaga, lagi ko sinasabi. Kaya maganda yan si Julia. Dugo ko yan. Although alam naman ng tao because kay Marjorie yan. Pero alam ng nanay mo yung tungkol sa yung ganitong sitwasyon. Yes, alam. Alam naman niya, yes. And lagi nang tinatanong na nanay ko na, so nakausap mo na ba sila? Sabi ko, hindi, ma. Bali, okay lang yan. Sabi niya. Basta huwag mo lang silang kalimutan. At kung may chance ka na mag-communicate, kahit na anong paraan pa yan, gawin mo lang ng gawin yan. Ganun talaga yun, sabi niya. I learned to live with it. Tsaka parang, sabi ko nga, pagka may pain, ibig sabihin yan, eventually, yung pain na yan, magiging something will happen better sa buhay mo. Kasi di ba, ganun ang buhay eh. Pag puro sarap, matakot ka, may susunod na hindi masarap. Diba? Pero pag may pain, sigurado yan, may pupuntahan niya na masaya naman. Masaya. Medyo matagal-tagal lang ang intayan, no? Medyo. Oo, matagal na eh. Matagal. 10 years na yan. Oo, si Claudia, the last time I saw her, debut pa. So that's, 8 years ago. 8 years ago. Claudia. What about Leon? 5 years. 5 years. Julia, 5 years din. Si Claudia ang pinakamatagal. Tagal, Claudia. That's why there are times na hindi mo na ako nagpo-post ng mga pictures ni Julia. Minsan may mga times na puro picture ni Claudia lang yung pinopost ko kasi ang feeling ko lang, yung feeling ko parang masyado ng maraming nakakapansin kay Julia. Okay na yan. Punong-puno na siya. Parang si Claudia naman ang parang gusto kong bigyan ng importansya kasi ano rin yun eh. So, ang liit niya nung mahiwalay sa akin, mas maliit. Mas bata. Mas bata, 8 years old. Memories is not so, pa-develop pa, no? Hindi. Oo. Kaya,
There are times naman na puro si Leon lang yung pinopost ko sa Facebook ko. Ganun lang nilalagay ko. Leon, ang gwapo-gwapo mo, I miss you, hope to see you soon. Lagi lang ganun. Pag si Claudia, ganun din. Claudia, kamusta ka, I miss you. Pag nakita mo yung IG ko, yun lang naman makikita mo yung mga pictures niya. Kay Claudia, anong gusto mo sabihin? Clau, mahal na mahal kita. At alam ko marami akong dapat ipaliwanag sa'yo. And hindi ko alam kung aling portion yung papaniwalaan mo, tsaka anong portion yung hindi mo papaniwalaan. Ang importante sa akin, makausap kita ng buo, walang edit, para malaman mo kung ano yung nilalaman ng puso ko. Kay Leon naman. Si Leon, ganun din. Leon, ikaw lang yung lalaki kong anak dyan. And I want to talk to you man to man. You're already 21 and I know you will understand kung ano ibig sabihin ko ng man to man. Yan ang dream ko eh. Magkaroon ng isang picture na kasama ko lahat yung anak ko. From doon sa pinakapanganay hanggang doon sa pinakabunso. 7 na lahat yan eh. 2 sa una, 3 kay Marjorie, tapos 2 doon sa huli. So, bali 7 yung anak ko. Tapos may stepdaughter pa ako, di ba? Si Daniela, at si Rizzy dito sa dulo. Well, I hope mangyari yan, no? Yeah. Medyo matagal-tagal na rin ang iniintay mong panahon. Mahaba na. Siguro maganda na makita-kita kayo nang wala nang kumbaga, no more hate, no more blaming, di ba? Wala It's just, catching up with life, no? As a family. Na matagal na rin hindi nangyayari. Yan, ang pinakamasarap na phrase na narinig ko, catching up with life. Catching up with life, no? Saka life is short, sabi nga nila, di ba? Yes. Baka by the time you wake up one day, it's already late. I saw a video na binibideo nung anak, yung mga parents niya tuwing nagbababay. Yearly, every time dadalawin niya yung magulang niya, pinipicturean niya o binibideo niya yung mga parents niya habang nagbababay, palabas, palis na siya. After 5 years, isa na lang yung nagbababay. After 10 years, pinto na lang. Sakit naman. Diba? So sabi ko, sana wag naman mangyari yung ganun. Sana nga. Oo, wag. I'm praying for you, Dennis, and sa mga anak mo, na sana nga mangyari ito. Yes. Nyo na to. I'm sure, siguro kailangan lang ng somebody na makakausap din sila, na common friend or common relative na makausap sila na kung ano man yung mga pagkukulang ng tatay nyo, patawarin nyo na. So, inaamin mo rin talaga? Meron kang marami. Julius naman. Ano pa ba gagawin ko? Alangan naman balikan na, nangyari na yun. Tsaka matagal na. Matagal na. That is about, 10 years ago? More. Mga 15, 17 years ago. And you regret doing things? Oh, yeah. Na gano'n? Oh, yes. Wala naman may gusto mangyari yung mga gano'n dahil... Wala. Wala namang magulang na may gusto mangyari gano'n sa anak. Wala namang gano'n. So, nagkaroon kauli ng panibagong pagmamahal? Oo, meron na. Ano nangyari? Bakit nagtapos yun? Well, gano'n yata ang may mga pangyayari na, di ba, hindi mo mapaliwanag, hindi pa nagkasunduan. So, gano'n nga, naging malungkot na naman. Ilang taon kayo? Ilang taon ba kami? Matagal din? Matagal din. Mga nakailang anak kayo? 12. Dalawa. Dalawang anak? 12 years. Dalawang anak. Si Gavin is 12, tapos si Maddie is mag-8. Kamusta naman ang relationship mo? Okay naman. Okay yun? Oo, regular ko naman nakakausap yung mga bata. That's good. And then last August, I visited them sa Sydney. And that was talagang tearjerker din yun. Yung pagkikita namin, yung pagyakap ng mga bata. Dahil siyempre, maliliit 12 and 7. So, pagyakap mo pa lang, di ba? Tapos okay naman, masaya. Tsaka nakita ko naman yung happiness doon sa mga bata nung makita ako. And it's good that you found a new love, di ba? Yes, yes. Happy ka naman ngayon. Happy ako. Happy ka. Ganun talaga di ba? Lalo na pag nagkakaedad ka na, kailangan you have somebody na makakasama, makakausap, di ba? Lungkot nung nagkakaedad ka na, wala kang kapartner. Mahirap.
So, nabalik na kahit paano yung ngiti mo Oh, yes. na nawala Yes. for a long, long time. Long time, yes. Kaya, mabait pa rin ang Lord. Mabait pa rin talaga. Dahil, remember, noong 2021, muntik pa ako mamatay, di ba? Dahil sa COVID, di ba? I had severe yeah, COVID. I know. I had severe COVID. Were you alone nung nagka-COVID ka? Oo, mag-isa ako. I brought myself sa hospital. Yung second wave. Second wave na yan. 2021 is the second wave, March. That was the second wave. Ba't hindi tama sa'yo? Dahil ano yun, Delta yung tumama sa akin. Anong yung nangyari Omicron, wala yun. Ano nangyari sa'yo? Tinubuhan ako. Oo, tinubuhan ako. Tapos, wala na. Yung lungs ko, parang 10% na lang yung nagpa-function dahil nasikip na nung lungs ko. So, they have to do hemaperfusion sa akin ng 4 na session para lumuwag yung paghinga ko. And naranasan kong umubo ng 24 hours. And ang dasal mo nga, Lord, kunin mo na ako, hindi ko na kayang umubo. Ganun kahirap? Ganun kahirap, sabi ko, Lord, kunin mo na ako, Lord. Hindi ko na kaya to. Yun na yung dasal ko na kunin nyo na ako, Lord, dahil hindi ko na kaya to. Kasi ang ubo mo, every 5 seconds, umuubo ka na. So, akala mo katapusan na? Oo, kasi tsaka yung shortness ng breath mo, kahit na nakasaksak na yung oxygen sa'yo, maikli, manipis. Kasi hindi nag-enlarge yung lungs mo, lalo nakadikit. So kahit na pasukan mo siya ng pasukan ng oxygen, parang wala siyang paglalagyan. So yung shortness ng breath mo, lalo nung gabi, on the second day, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Tapos, gumawa na ako ng ng last will. Goodbye letter. Oo, last will. Sabi ko, pag nabenta tong bahay, yung ganito, inanong ko na. Yung kanino mo pupunta. Sinulat ka, pinarmahan ko, in-email ko na sa isang kaibigan ko, tapos yung isang kopya binigay ko dun sa personal assistant ko, tapos yung isang kopya binigay ko dun sa barkada kong vice mayor, tapos yung isang kopya akin. So sabi ko, pag namatay ako, at least may 3 kopya, di ba? Para i-honor. Kasi nasa email. Luckily, buhay pa ako. Ito, na-interview mo pa ako. Oo nga. And during this time, wala ka natanggap na message from your kids? Hindi, nag-message naman sa akin sila, Julia. Talaga? Oo, during that time, 2021. That's why, yung mga anak ko naman, kinakamusta ako. Pero siyempre, bawal dumalaw dahil nga COVID. Text lang. Text lang. So, nagte-text lang naman sila doon. Regularly naman nagte-text sila, Julia, sila Claudia, sila Leon. Kinakumusta ako, kamusta ka pa? Sabi ko, I'm getting better, don't worry. So they were concerned, ha? During that time, na 2021. Oh. Siguro, hindi ko alam. Ang palagay ko lang, assumption ko lang, siguro, sinabi siguro ni Marjorie na, we don't know what will happen, better talk to him, or better text him. Siguro, ganun yung sinabi nila dahil, nasa bingit yun eh. Kumbaga, last na yun eh. Baka hindi umabot. They start talking to me and communicating with me. So, pero after that, wala rin? After nung malaman nila na okay na ako. Anong realization mo doon? When you were on the brink of death, because it doesn't normally happen to a lot of people, pero ikaw nung nakikita mo na yung end mo, anong naisip mo? Afterthought ko lang na I want to be given a magandang funeral. So, yung nasa isip ko na sana isa sa mga kamag-anak ko, isa sa mga anak ko na mabigyan ako ng magandang funeral. Because I want people to see me in a beautiful funeral. But that's not gonna happen because pag may COVID ka, kinikremate ka, di ba? Oo. Automatic. Hindi, pero ibig sabihin... Yung event. Na kahit na-cremated ka na... gusto ko maganda. Parang nagbabay na rin ako sa mga anak ko. Parang sabi ko, baka pag di ako umabot, gusto ko lang malaman nyo na mahal ko kayo. Anyway, napag-uusapan natin ang relationship ng parents at sa mga anak. I'm sure in touch ka rin doon sa mga issue ngayon tungkol dito kay Carlos Yulo, no? Yes. Sa mga magulang niya. Actually, nung may nag-post ng picture ng tatay ni Carlos na nandun sa crowd during the parade. Kinapture ko yung picture tapos pinost ko dun sa akin, sa IG ko na parang you're a very good father. Sabi ko, parang tuloy mo lang yung suporta sa anak mo. You have nothing to lose. Parang gano'n. Tapos yung mga comment nga na,
Ay, naku, si Dennis, makaka-relate yan. Parang ganun. So, nakaka-relate ka sa nakaka-relate ako doon sa sitwasyon ng tatay at nanay niya. Actually, I want to meet the father. Gusto ko ma-meet yung father ni Carlos. Gusto ko ma-meet yung tatay. Anong payo maibibigay mo? I'm sure. Okay, Carlos. Sabi mo na rin yan di ba? Kailangan, sabi ko, kung ano man ang naging pagkukulang sa'yo ng magulang mo, patawarin mo na sila. At habang tumatanda ka, doble itinatanda ng magulang. Di ba? Tsaka, pag ikaw yung anak at ikaw nag-reach out sa magulang mo, hindi ka bawasan sa iyo. Baka nga lalo ka pa maging popular. Lalo ka pa magkakaroon ng extra points kay Lord. Dahil, number 1, napatawad mo yung parents mo kung may pagkukulang. Number 2, yung pagre-reach out mo, yan, sign ng pagrespeto, pagpapakumbaba dahil magulang mo sila. Di ba? Well, whether may kasalanan sila o wala. Dapat magpakumbaba ka. Correct. Ngayon parang millennial yata iba no? Parang mas sila ngayon Parang headstrong, tsaka sila ngayon yung entitled. Di ba? Mas entitled sila. Hindi katulad natin, di ba? Yung maraming salamat tayo, Naya, dahil napaaral mo ko. Sila hindi. Ngayon parang yung mga bagong kabataan parang, hindi. Responsibilidad mong pag-aralin kami. Parang ganun yung mga, ngayon ganun ng mga bagets ngayon. Since ganun nga yung mga bagong generation na iba, no, ng mga bata, ano maipapayo mo sa mga magulang na katulad nila? Well, number 1, kung ganun yung mga anak nyo, entitled pa rin sila, hayaan mo na muna. Tsaka nyo na lang explain sa kanila. Kasi dadating naman ang panahon na mangangailangan niya ng tunay na advice at wala yung panggagalingan kundi ang mga magulang. Madaling kumuha ng advice sa mga kaibigan, madaling kumuha ng advice sa mga katrabaho. Pero yung advice na makukuha mo sa magulang mo, yun yung pure. Saka nakaukit yan sa sa utos ng Panginoon. Diba? You honor your mother and your father. That's it. That's 10 commandments yan. Dennis, thank you so much. Thank you. Baka may gusto ka sabihin sa iyong mga tagahanga? Ano gusto mo sabihin sa kanila? Yes, number 1, every Sunday, mag-uumpisa na po itong coming December, yung walang matigas na pulis sa matinik na misis. Season 3 with Senator Bong Revilla and Beauty Gonzales with GMA7. And then, next year, sa Netflix, magpipremiere na po ang 6 episodes ng Bad Boy 3. With Robin Padilla? With Robin Padilla, directed by Robin Padilla. Our first movie after 24 years. 23, 24 years. Na-shoot nyo na yun? Na-shoot na namin. Ang ganda ng pelikula. Tapos na? Meron pang 2 days na natitira kasi may idadagdag na scene doon sa finale. Kasi pinanood nila pati yung finale, parang gusto pa nilang dagdagan ng action scenes. Exclusive to sa Netflix? Sa Netflix. Hindi ito mapalabas sa sinehan? Wala. Premiere night sa movie theater. Okay. Para sa launching, pero sa Netflix siya. Pero series siya, di ba? Yes. Dati, movie lang siya. Na isang movie, parang 2.5 hours. Tapos parang nagkaroon ng bagong negotiation. So, gagawing 6 episodes na tigwa 1 hour. Okay. So, magdadagdag ng material, ng content. Kailangan pahabain. So, that's why may natira kami 2 to 3 days na shooting para i-prolong. Meron pang idadagdag na scene doon sa gitna plus doon sa finale. Nakita ko yung edited niya, yung rough edit. Ang ganda ng pelikula. Excited na tayo. Tsaka napakalaki. Napakalaking pelikula. Bad Boy. Bad Boy 3. Padilla and Robin. Dennis Padilla. Magkamag-anak ba kayo? Hindi naman. Nagkataon lang na Padilla yung screen. Actually, yung akin screen name. Dahil ang tunay na pangalan ni Dencio Padilla is Esteban Valdivia. Okay. Tapos ako, Dennis Esteban Valdivia. Valdivia. Yes, yung Dencio Padilla, screen name niya. Isinunod lang yung pangalan ko, Dennis Padilla. Para madaling matandaan ng tao. Okay. Ngayon, alam na natin. Oo. Thank you, boss. Thank you. Thank you, Dennis. Good luck sa'yo. Good luck and congratulations, Julius. Napakarami. Maraming salamat. Ang nanonood sa iyo. Thank you. Salamat sa inyong support. Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi niyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalan. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Are you familiar with the brand, Hermes? Kung medyo newbie pa kayo dito sa brand na to at kung ano ng mga designs meron ng Hermes, take it away. Ted. Okay, Ted. Hello guys, welcome here at Exquisite Manila. I will show you some
Hermes models and leathers and hardwares that we have here in the shop. Let's start with the classic ones, which is a Birkin. So these Birkins, they have different sizes, no, Mamu? We have the size 35. Yan ba pinakamalaki? 35? No, may 40, may 50, may 55, but these are for traveling already, no? So this is ito yung usong-uso dati, yung unang sumikat ang Hermes dito sa Pilipinas. Size 35. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.